Ito po pala ang part 2 ng video ko sa first week ng vacation namin. Ay timing naman na Wimbledon Tennis Tournament. Kaya try po namin manood. Magte-train po kami papunta doon. Plano namin kahit sa ground village lang kami papasok kasi sa sobrang mahal talaga ng ticket kapag gusto mong manood ng laro. Yung nga lang, hindi pala ganun kadali. Sa haba ng pila, malabo makapasok kami sa ground village. Ang sabi ng guard, yung iba nagka-camp sila sa park para lang sa pila. Kaya nag-decide na lang kaming ikutin na lang ang Wimbledon at i-enjoy ang green na lugar. Napansin lang namin dito sa Wimbledon, most of the shops may decoration ng tennis balls. Ito yung araw ng pagkikita namin ng friend namin na siya din yung nag-invite sa amin na pumasyal ng UK. Lakad ng lakad lang kami. Ini-enjoy namin yung sunny but cold weather ng London. Hanggang nag-decide kaming kumain sa Jollibee. Naisipan din namin puntahan at ito yung unang Liverpool Station. So na pinuntahan Waterloo Station. Euston Station. Paddington Station. Sa labas ng station ay makikita tong statue na to, the World Table of Love. King Cross Station. Ito yung train station ni Harry Potter platform. Pwede namang ipoto, syempre may bayad din. Kahit may bayad, haba din ang pila. Siguro super fan sila ni Harry Potter. St. Pancras Station. Dito naman sa Leadenhall Market, ang sabi sa Google, ito yung Diagon Alley ng Harry Potter. Pinaka-exciting ng London trip namin ay ang ma-experience namin tong Thames River Speedboat Cruise. Sabi ng tour guide namin, itong river na to is part of the longest river in the England. Tapos, isa din to sa pinakamalinis na river sa buong mundo. Mukhang hindi malinis dahil sa kulay, pero yes, totoong malinis po ang tubig. Yung cruise namin ay umabot ng 45 minutes. Naalala ko lang, parang dalawang bridge dinaanan namin. London Bridge at Tower Bridge. O2, UK largest indoor stadium. Ang saya namin habang nasa cruise. May music din kasi. Tapos kapag may kasalubong ng barko, ramadam namin yung malaking wave. Ito na po, dumaan kami sa ilalim ng Tower Bridge. Yung mga turista sa taas, nag-wave sila sa amin. Jump the 3-foot gap with all passengers
Pearl Market naman, 2 beses namin pinuntahan. First, punta namin sa close na yung market kasi 4 p.m. na. Hindi namin alam na until 4 p.m. lang pala sila open. Ang bukas na lang ay mga pub. Kaya the next day, binalikan namin ng maaga at dito na kami ng brunch. Ang daming option ng pagkain, iba't ibang cuisine. So, pumila kami sa may pinakamadaming pila at ito yung pila ng paella. Hindi siya super sarap, hindi din pangit. Sakto lang, mga tao dito kumakain lang na nakatayo. Agenda today ay puntahan ang Portobello's Saint para sa Notting Hill movie. Dito makakabili ng antique books at saka mga lumang maps. Tapos yung mga residents dito, ang ganda ng aesthetic. Instagrammable areas with the iconic pastel-colored houses. Ang cute sa loob at madaming turista din na bumibili. Habang nasa loob ako nagpa-flashback sa memory ko yung movie. Hindi kalayo sa Notting Hill ay ito ang The Churchill Arms. Ito ay isa sa pinakalumang pub sa London. Nadadaanan din namin itong Kensington Park at napagtripan namin mag-rent ng bike para madaling maikot namin ang park. Kensington Palace, ito daw po birthplace the Queen Victoria. Tingnan namin tong Camden Market. Since unlimited naman yung rides sa bus, why not? Yun na nga, unlimited ang rides sa train or bus, kaya sinagad na namin gumala. Pinasyalan na din namin itong Maritime Museum. Andito yung tinatawag na Greenwich Meridian Longitude.
medyo madami kaming time sa London, kaya nag-British Museum na din kami. Free and din namin at sakto lang ang pila. Gusto namin makita yung tinatawag na Rosetta Stone kasi ito yung pinaka-importanting object sa museum. Itong stone na to ay naging susi para maintindihan ang Egyptian hieroglyphic. Yung nakaukit sa bato, meron siyang 3 translation of the same decree. Isa rin sa trip ko lang, nagta-travel ay pumasok sa tindahan ng mga abubot souvenirs. Hanggang dito lang po. Thank you for watching.